Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. Kumusta naman po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, tignan natin kanino ba tong love reading, no? So, bago pala tayo guys mag-start, sa mga interested sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link. Message lang po kayo. Okay. So, by the way, tignan natin kanina ba tong love reading. Kasi ko lang to guys ha. Parang tabingi eh. Okay. Kanina po itong love reading na masasaga po natin ngayon, Spirit Guide. Oops. Ayaw magpabalasa ng card. Kanina po itong love reading, Spirit Guide. Okay, so meron tayo guys, 10 of Pentacles. Wealth, security, family, legacy, and reunion. So yung iba sa inyo guys, nakikita ko dito, no? Nag-worry kayo pagdating sa stability ng pamilya nyo. Nag-worry kayo pagdating sa financial, sa hanap buhay. So mas marami ako nasasagap dito na pwedeng walang trabaho or pwedeng nade-disappoint ka sa sarili mo. Tignan mo, oh. Okay, then nakikita ko rin guys sa mga namamayanan dito, yung mga kasama nila, yung mga biyanan nila sa bahay, pwedeng nahihirapan kang makisama sa malinaw na pinapakita sa akin dito, or sa madaling sabi, parang hindi ka belong, no? Nandun sa point na parang ayaw sa'yo ng family ng person mo. Ramdam mo na parang naiitsapwera ka. I think may patungkol dito about sa pera. Okay, and parang sinasabotage. Ganun po yung nasasaga po guys. No? Kumbaga parang ina-attack ka nila. Ayan, pwedeng yung iba sa inyo, pamilyado na kayo, may mga anak kayo ng person mo, pero ikaw, lahat ginagawa mo para doon sa pagsasama nyo ng partner mo, no? Yes, nagrereklamo, pero may pagtitiis kang ginagawa dito, no? Nalalahimik, hindi ka masyado nagsasalita. Pero nakikita ko sa inyo guys, alam mo sa sarili mo na may mali doon sa trato talaga sa inyo. Okay, tignan natin. Kaya ikaw ay nangangarap ngayon. Parang hindi ka masyadong kinakausap eh. Hindi ka pa close sa family ng partner mo. Parang kang inang itsapwera dito guys. Tignan pa natin ha. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading, Spirit Guide. Meron tayong the moon, illusion, deception, intuition, subconscious, fear, dreams. Okay, so guys, alam nyo, yung nakikita ko dito, ang hirap talaga nilang pakisama. Ramdam mo na parang pinaplastic ka lang nila. May kasinungalingan may mga tinatago or parang kinukonsenti pa nila yung partner mo sa ikaw kasi tinatama mo yung landas ng partner mo Alam mo na may baluktot doon sa sa buhay ng partner mo, pero sila kasi parang hindi nila pinapangaralan, hinahayaan lang nila. So ang dating guys, parang kinukonsenti nga. Ayan. Alam niyo yan guys, ang hirap talaga pagka nakikisama kayo, sa totoo lang, no? Kahit sabihin na natin na goods naman kayo, no, magjowa pa lang kayo ng partner mo, tanggap naman kayo guys ng pamilya, pero parang may nagbago sa treatment. Actually, totoo yon. May magbabago at magbabago. Lalo na kung ang pamilyang pinakikisamahan mo is may pagsamba sa pera. Kasi, ayan, no, una pa lang. Okay. Siguro marami din guys responsibilidad yung partner mo.
Then, marami ding umaasa. So, hindi lahat kasi guys pinalad sa biyanan. And malinaw kasi pinapakita sa akin dito guys na may conflict talaga kayo. Hindi lang siguro sa biyanan, pwedeng sa mga kapatid ng partner mo, pwedeng sa mga kamag-anak ng partner mo. Na parang ang sinasabi, hindi kayo bagay. Oo, parang against the world etong relasyon nyo guys. Sa totoo lang, no? So, by the way, check pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong 9 of Swords. Ayan, medyo nahihirapan ka guys matulog sa gabi, no? Nagkakaroon ka ng sleepless night. Sa pinapakita sa akin siya. Okay, and sobrang hirap na hirap ka. Parang ang hirap huminga, no? Kung nasang sitwasyon ka man ngayon, ang hirap huminga dyan, ang hirap gumalaw. Nakikita kita na someone na parang tahimik ka lang eh. Yung tipong hindi mo alam kung paano ka makikisama eh. I think parang nakakulong lang sa kwarto. Siguro ganun yung sitwasyon, no? Nakakulong sa kwarto. Or madja-judge ka nila eh. Kasi bakit lagi ka lang nandyan? Ba't hindi ka lumalabas? Okay? May mga ganong scenario guys, no? Sa totoo lang. Ano na to guys? Napaka normal na siya sa atin. Kaya guys, kayo ha, kung wala pa kayong asawa, bago kayo magsama ng partner mo, kailangan may pag-uusap na kayo at plano na magkaroon muna kayo ng sarili nyo, no? Or kahit guys hindi sarili, at least parang bumukod. Para hindi kayo guys magkaroon ng issue. Kasi totoo lang yan guys, ang pinakamahirap, makikisama. Okay, kahit sabihin na natin guys na okay naman kayo nung una. Pero kalaunan parang hindi na siya guys nagiging maayos. Tignan natin, ano yung judgment sa'yo ng partner mo dyan. Okay. Additional message. Kanina po itong love reading. Additional message. Meron tayong 10 of Wands. Oppression, burden, hard work, responsibilities, duty. Okay, so yun yung pinapakita sa akin dito guys. Nandun kayo sa point na sobrang hirap na hirap yung kalooban mo. Siguro, eto guys, pwede nangyayari siya ngayon sa kasalukuyan, pwede nangyayari sa past. Eto nasasagap nating energy. So, ano yung nararamdaman ng partner mo? Yung pinapakita kasi sa akin guys, 10 of Wands. No? So, pag sinabi kasi guys na 10 of Wands, problemado rin to. Ang dami niyang thoughts, no? Ang dami niyang gustong sabihin. Pero hindi siya guys makapagsalita. Gusto ko niya guys ipakisama, pero wala din siya guys magawa. Hindi siya guys din makapagsalita sa family niya. Kasi ayaw niya rin ng ano eh, parang ma-judge din siya, no? Or lalo na kung wala rin naman din siyang pupuntahan, wala kayong pupuntahan. So again guys, hindi dahil sa parang may pagkakamali yung partner mo, I think wala din talaga siyang magawa. Sobrang bigat nito, no? Sa mga mag-asawa, ayan yung nasasagap ko dyan. Kaya piliin nyo guys na makaalis, no? Or bumukod. Kaya guys, parang ayan. Parang tinatry din siya guys i-manipulate. May judgment talaga. Okay. Yung iba sa inyo guys, pwedeng nakabukod naman talaga, pero alam niyo yung parang isang buong bahay, tas hati-hati lang siya. May mga ganon, diba? Yung, eto, kunyari, first floor para dun sa mga magulang, second floor para sa inyo, yung third floor para sa ibang kapatid, no? Parang ganon siya. So, ang hirap, ganyan yung nasasagap ko dyan. By the way, check pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong the High Priestess. Actually, nakikita kita rito, guys. Parang pinapakiramdaman mo rin yung partner mo, eh. Ayan, yung iba naman sa inyo, guys, pwedeng magkalayo din kasi kayo. Tas baka nandun ka sa pamilya, no? Sa poder ng partner mo. O yung iba naman sa inyo, guys, pwedeng iba naman yung scenario. Pwede naman na masyado pa rin nakadepende yung partner mo sa family niya. So, yung tipong may pamilya na kayo, may binubuo na kayong pangarap para sa isa't isa. Pero nagkakaroon pa rin talaga guys ng obligasyon sa ibang tao. Yun yung malinaw na nakikita ko dyan. So, ano yung pwedeng mangyari dito guys?
parang binibigyan mo pa siya ng chance eh. Kasi the high priestess ka dyan eh. So, pag sinabing the high priestess, guys, may chance pa to na umalis, no? May chance itong taong to na parang matauhan. So, may chance na matauhan ka talaga dito. Lalo na kung makikita mo yung partner mo na wala siyang wala siyang nagiging plano pagdating sa connection nyo. Though may plano naman, pero hindi yung ina-expect mo. So, hindi ka, hindi mo itatry na magpa-control sa partner mo, lalo na kung ang energy mo, ayan, malakas ang fire sign kasi dito eh. Aries, Leo, and Sagittarius. So, hindi mo itatry na magpa-control dyan sa partner mo. Or sa mga desisyon niya. Okay? Tingnan natin. Additional message. Additional message, kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong strength. O, diba? Nagpapakatatag ka ngayon dito sa pagsasama nyo. And, actually, kaya mo namang i-under eh. Hindi naman dapat i-under, pero kaya mong makontrol kahit paano yung desisyon ng partner mo. Okay, sige, tignan pa natin ha. Pero ito guys ha, pinapakiramdaman mo yung partner mo. Actually, ganun din siya, no? Pinapakiramdaman ka rin niya dito. Yun nga lang guys, hindi niya kayang i-handle yung problema. Hindi siya sanay sa mabigat na problema, no? Yan yung nakikita ko sa partner mo. Kaya ikaw yung magpapalakas sa kanya. So, kung ganito man ang nangyayari ngayon sa pamilya nyo, siguro kailangan nyo yung isa't isa. Hanggat maaari, guys, unawain nyo yung isa't isa. Okay, tingnan pa natin, ha? Again, guys, sa mga nangyayaring ganito, normal to sa mag-asawa, ha? Kaya kailangan supportahan nyo lang yung isa't isa. Kasi yung partner mo, hindi naman to mahirap pakiusapan. Ang nakikita ko nga niya sa kanya eh, parang pinipilit kanya ding ipagtanggol, no? Pero dito kasi sa side niya, guys, parang gusto ng pamilya niya na maghiwalay pa siguro kayo. Kasi parang hindi ka pa nararapat, no? Hindi ko yung nararapat para sa anak nila or para sa pamilya nila. Okay? So, parang may something sa'yo na nadja-judge nila. Napapansin nila kung ano yung mali sa inyo. Hindi nila guys nakikita ko ano yung tama, no? Syempre, pag ikaw naman gina-judge, di ba? Lalaban at lalaban ka. Di ba? So, by the way, check pa natin, ha? Meron tayong King of Wands. Ayan, mas matured sa yung partner mo pero mas mahina siya sa problema. Okay, nakikita ko sa kanya guys, mas matatag ka dito. Mas kung sa tingin mo ikaw yung mahina, pero ikaw yung mas matatag sa inyong dalawa. Okay? Matalino lang yung partner mo. Magaling lang siya sa logic, magaling lang siya sa mga diskarte. Pero sabihin na natin guys, pagdating sa problema or confrontation sa mga kinakausap, more on transaction, parang mas maano ka sa partner mo, mas matibay ka sa kanya, mas matatag ka sa kanya. Okay? So again, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong the devil. Ayan o. Meron talagang kumukontra dun sa pagsasama nyo eh. Meron talaga dito na parang against talaga sila dun sa pagsasama nyo, guys. Meron talaga dito na parang ayaw nila. Ayan, no, may toxic eh. Okay, tinatry nila na kontrolin kayo. No? Kung hindi man, guys, against sa'yo, pwedeng dahil sa pera na lumalabas dito. Okay, na parang nakikita nila na worth it yung partner nyo. Nakikitaan kasi nila guys ng ng potential, no? Para sila nakikipag-agawan, no? Sobrang laking panghihinayang nila do sa person mo. Kaya nga tinatry nilang i-manipulate. Yung partner mo guys naguguluhan. Ikaw talaga yung mahal eh. Ikaw talaga yung gusto niyang pakisamahan. Ikaw talaga yung pinagtatanggol nila. No? Yan yung nakikita ko dyan.
I mean, ikaw yung pinagtatanggol ng partner mo. Ikaw yung pinapanigan. Yung tipong kaya sila naiinis kasi wala ka nang ginagawa, hindi ka na nagsasalita, hindi ka na nagrereklamo, pero bakit pumapabor pa rin sa'yo? Kasi sila parang ginawa na nila lahat eh. Okay, so again, ang masasabi ko lang dito guys, kailangan may pag-usap ka ng partner nyo. Siguro, since yung partner mo yung totoong pakikisamahan mo talaga. Pwede naman guys na kung hindi family, kaibigan yan eh. Pwedeng may, nabubulgar, no? Parang nalaman mo, nadiskubre mo talaga na parang, kala ko kaibigan ako nito, kala ko close kami, ganito, ganyan. Pero, di ba against pala talaga sila. Then, parang pinapayuhan nila yung partner mo ng mali, ganon. Kung hindi man kayo guys okay, nagtatalo kayo ng partner mo, kasi sobrang toxic nung nakikita ko dito. Sobrang toxic nung paligid nyo. Okay, again guys, kung ikaw may issue ka about to sa family or sa mga tao nakakasalamuhan ng partner mo, ang masasabi ko lang dyan guys, partner mo naman yung pakikisamahan mo. Okay? As long as pinagtatanggol ka ng partner mo, okay lang yan. Pero kung nakikita mo naman guys na walang ginagawa, hindi bumaboses yung partner mo, let go nyo guys, hindi na siguro yan worth it. Okay? So, wala siyang ginagawa talaga. Pero yung nakikita ko naman kasi rito, gusto kang ilayo ng partner mo talaga. Mas maganda yon. Medyo mabigat lang talaga sa kalooban. Kasi may mga taong against eh. Pero hindi mo kailangan makipagkompetensya ha. Maging matured ka dito. Tignan pa natin ha. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong 3 of Pentacles. So guys, yung pinapakita kasi sa akin dito, since 3 of Pentacles yan, collaboration. Pwede ang tutulong at tutulong pa rin talaga sa inyo guys, pamilya mo, or ibang tao. Okay, kung sino man yung nakikita mong kakampi mo ngayon, sila at sila pa rin yung tutulong sa inyo. Or ikaw pa rin at yung partner mo yung tutulong sa inyo, sa isa't isa, no? Kaya ang kailangan nyo rito guys, collaboration. Ayan, kung medyo nahihirapan na yung partner mo, nabibigatan na sa sitwasyon, hindi niya na kinakaya yung mga nangyayari, pag-usapan nyo pa rin. At saka dapat guys, hindi kayo nabubuhay dahil sa opinion ng ibang tao. Sa totoo lang, no? Kayo to eh. Pinili nyo maging magkapareha. Pinili nyo na kayo yung magkasama habang buhay. Kaya ang dapat nyong gawin dito, mag-uusap pa rin kayo. Nag-uusap kayo ano yung magandang plano, then dapat hindi kayo nagpapa-apekto sa ibang tao. Okay? So, again, tignan pa natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong judgment, revert, ending, higher calling, judgment, change, renewal. So, ayan no. Kahit ginadjudge na kayo ng ibang tao, guys, nakikita ko napaka-strong ng relasyon nyo. Napakatatag ng relasyon nyo ng partner mo. Kaya kakasabi ko nga lang, di ba? Huwag kayong magpapa-apekto sa ibang tao. Huwag kayong magpapa-apekto sa sinasabi ng ibang tao. Kasi hindi talaga siya, guys, makakabuti. Okay? Kung nakikita mo naman na wino-workout ng partner mo yung relasyon nyo, nakikita mo na nag-e-effort siya para sa pagsasama nyo, guys, wala ka dapat ipangamba. Okay? Tignan pa natin, guys, sa additional message. So, again guys, sinasabi na rito na dapat hindi ka masyado nagpapa-apekto sa judgment. Kasi mararamdaman mo talaga parang habol na habol sa inyo yung partner nyo eh. Parang mahal na mahal ka niya eh. Yung mga tao lang talaga sa paligid nyo yung parang toxic. Parang pilit kayong sinisira. Ang daming maninira guys, sa totoo lang. Siguro na-insecure sa relasyon nyo. Kasi di sila makapaniwala na mahal ka ng partner mo. So, parang meron silang nakikitang something na judgment sa'yo. So, again. Okay. Kanina po itong love reading.
Ayan, no, romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. So, worth it itong relasyon na to. May karmic lang talaga, guys. Kasi wala naman sila magagawa eh. Yun nga lang, yung iba sa inyo, guys, nahihirapan. Mahirap naman talaga, guys, no? Kasi parang mas gusto nyo pa rin ng wala kayong tinatapakang ibang tao, walang ibang taong nagagalit sa pagsasama nyo. So, nagigets kita doon. Mahirap talaga yan, guys, no? Ako, dami ko naging client na ganyan yung sitwasyon. Syempre sa tagal ko nandito, guys, no, parang na rin akong advisor, love advisor, parang ganon. And sa totoo lang, guys, tinatry kong ilagay yung sitwasyon ko sa kanila. Parang hirap nga isipin. Sobrang bigat, no? Yung tipong parang binabato ka na nila, tapos ang tanging kinakapitan mo na lang yung partner mo. And nandun na yung takot mo na baka pati yung partner mo bumigay. Pero sa pinapakita naman kasi sa akin, guys, I think, ipipilit niyang ilaban. Kaya magpakatatag kayo, guys, okay? So, again, kanina po itong love reading spirit guide. Additional message. Meron tayong flirt. Ayan. Pakatatag ka, ha? Kasi may ang daming flirty din sa paligid ng partner mo. Grabe. Nasa karmic siguro talaga kayo, guys. Kasi ang tindi. Ang tindi ng conflict. Isipin mo, parang against na sa yung pamilya, yung mga friends, tas may nagpe-flirt pa sa kanya. May umaakit, may umaahas. Okay, meron tayong give your relationship a chance. So, pwedeng nahuli mo nalaman mo na meron siyang ibang kinakausap, may flirty, pwede sa trabaho. Pero sinasabi kasi rito, guys, bigyan mo pa rin ng chance. Kasi pwedeng yun lang yung lumalapit sa kanya, pero siya umiiwas naman siya. Okay? Pero syempre, kung may mali rin siyang ginagawa, huwag nyo i-tolerate. Baka lumaki naman yung ulo niyan, guys. Okay? Check pa natin. Additional message. Meron tayong calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Ayan, grabe. Ibig sabihin, guys, etong person na to, kahit maghiwalay kayo, kung para talaga kayo sa isa't isa, talagang si universe ang mag-aadya para sa pagsasama nyo. Para bumalik siya sa inyo. Okay? Ibabalik at ibabalik to ni universe sa inyo. Parang ganon. Okay? So, pwede kasi itong pagsasama nyo, guys. Syempre, dahil masyado na yung challenge, grabe na yung conflict. Wala naman ako nakitang hiwalayan, pero kung dumating man kayo sa point na yun, guys, magre-reconnect lang kayo ulit. Oo. I-reconnect lang ulit kayo ni universe. Kumbaga talagang babalik at babalik, ibabalik at ibabalik sa'yo. So, again, tignan natin, guys, dun tayo sa energy ng partner mo, ha? Okay. Nararamdaman ng partner mo sa'yo. Ano yung nararamdaman ng partner mo sa'yo? Okay, ano yung nararamdaman ng partner mo sa'yo? Nararamdaman ng partner mo sa'yo? Meron tayong 6 of Wands. Ayan o, actually siya pa nga tong parang gandang-ganda sa'yo, gapong-gapo sa'yo, kasi marami nagkakagusto sa inyo. So, siya yung nag-iisip na, though hindi siya, guys, ganun ka-controlling, kasilosa, pero, siguro madating ka, magaling ka sa passion, magaling kang poporma, ganon. Maayos kang tao, malinis, ganyan. So, nakikita ka niya na, maraming taong na-attract, na-akit sa'yo, malakas yung sex appeal mo. So, ano yung nakikita niya sa inyo, guys? Malakas yung sex appeal mo, maraming nagkakagusto sa'yo, maraming umahanga sa inyo. Okay? Sobrang nakaka-amaze yung personality na meron ka. Ganon. So, again, tignan pa natin, ha? Ano yung nararamdaman ni partner mo sa'yo? Oops. Kalan tayo, guys, ng isa. Meron tayong, di ba? Mahal na mahal ka talaga nito, guys. As in, then yung pagmamahal niya, guys, sabi dito kasi new love proposal offer, marriage, new relationship. So, parang ano siya, guys, laging bago yung pagmamahal niya sa inyo, guys. As in, hindi naman siya nababago. So, kung medyo may distance lang, ibig sabihin na
nahihirapan lang siya guys dun sa sitwasyon. Kasi masyadong komplikado yung sitwasyon nyo guys. Pwedeng yun lang yun, okay? Tignan natin. Pero mahal na mahal ka nito guys, no? Ipaglalaban ka nito, ilalayo, parang ganon. Hindi na para pumatol pa doon. Kasi syempre, pamilya niya pa rin yun. Mga taong nasa paligid niya pa rin yun, no? Kaibigan. Pwedeng ang dating kasi yung mga tao parang nagmamarunong pa kung ano yung mabuti or makakabuti dun sa partner mo. Okay? Tignan natin. Kung meron ka man naging conflict before, I think sa person mo nga pinatawad, ano pa yung ibang tao, di ba? So, meron tayong 3 of Wands. May pag-aantay. May pag-aantay siya rito, oh. So, may career siyang nilook forward dito, oh. Okay, may nakikita ko ditong opportunity na paparating sa kanya, something travel. Ayan, magbabiyahe ba sa malayo si person mo? Page of Swords. Though para sinusuportahan mo naman siya, pero nandun ka pa rin sa thinking na parang nakakapagod. Pero parang nakasupport naman to sa inyo, guys. Okay? So, yes, mahal na mahal ka na tong taong to at wala akong nakikitang judgment sa kanya rito. Tignan pa natin. Okay. Paano ka nakikita ng partner mo ngayon? Knight of Cups, Romance, Chivalry, leading with heart, imagination. So, ikaw naman, nakikita ka naman niya na someone na mahal din naman siya. And nakikita niya yung mga sacrifice na ginawa mo para lang ilaban siya, para lang magstay ka doon. Grabe yung sacrifice mo doon. Okay? So, paano kanya nakikita? 5 of Pentacles. Alam mo, kahit na may mga senaryo na parang dapat hindi ka na nga kontento kung ano yung relasyon na meron kayo, pero nakikita kanya na someone na sobrang kontento. Oo, no? Siya pa nga parang na-frustrate dito Pero ikaw, kahit na may mga mali na sa kanya, kontento ka sa kanya, mahal mo siya, grabe yung sacrifice mo dito, and ang gusto mo lang din siguro talaga ipagtanggol ka niya, protektahan ka niya. And ganun naman guys yung nakikita ko. May pagprotekta naman sa side niya. Okay? So, again, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong 9 of Cups. Wishes granted. Plenty happiness, wealth, comfort. Oh. So, guys, alam nyo, yung nakikita ko dito, yung tingin niya sa inyo, ikaw yung someone na parang, ang bigat na ng problema, pero bakit parang ikaw pa yung nagko-comfort sa kanya? Dapat siya yung gumagawa nun sa inyo, kasi ikaw yung parang nadja-judge Ikaw yung parang binabato, no? Pwede naman guys, reversal yung energy, kung sa tingin nyo, nasa kanya yung judgment. Pwede nyo naman guys, i-reverse, okay? So, hayan. Tignan natin, ano yung plano ng partner mo? Ano yung plano niya sa relasyon nyo? Ano yung plano niya sa relasyon nyo? Meron tayong Knight of Cups, Romance. Ayan pa rin. Plano niya rito guys, ano yung gagawin niyang action? Siyempre tutumbasan niya pa rin yung pagmamahal na ibinibigay mo. And siya kasi guys, nakapokus siya sa career. Ibig sabihin, gusto niya talaga guys na makapag-provide, no? Maibigay yung pangangailangan ng family, magkaroon guys ng sariling property, nagiging matalino siya ngayon. Kumbaga yes, mahal ka niya, pero yung sacrifice na gagawin niya para doon sa relasyon niyo guys, sobrang komplikado, pero haharapin niya to Okay, ang dami niyang, ang dami niyang ideas, new thoughts, truth, willpower, new conflict. Sabi dyan na yan, no? Yes, masyadong komplikado yung haharapin niya, pero sabi ko nga sa inyo guys, matalino siya So, pwede naman niya guys malampasan. Okay, tignan pa natin. Okay, ano yung plano niya? Queen of Pentacles. So, alam niyo guys, ang gusto niya nga dito, ikaw yung mag-manage. So, siguro meron kayo sisimulan na business dito. Oo. O ikaw to practical din, no? Nahawa ka na sa pagiging practical ng partner mo. Ganun yung nakikita ko dyan. Though, yes, may conflict, pero may sisimulan kayong something business. Hindi man siya guys ganun kalaki, pero
nakikita ko dito na ilalaban siya, guys. Okay? Tingnan natin ano yung additional message niya dyan. Additional message ng partner mo sa'yo. Love takes effort from both of us. So, yun. Diba? Kailangan nag-e-effort ka rin. Okay? Kasi siya ganun din yung ginagawa niya. Kailangan nyo guys ng give and take, no? Kung gusto mo ng effort sa kanya, kailangan ganun din yung gawin mo. So, again, meron tayong together, we are unbreakable. Diba? So, talagang itong relasyon nyo daw, guys, hindi na siya mapaghihiwalay ng kahit na sino. Hindi siya papayag na basta-basta lang kayo mabubuwag ng ganun-ganun lang. And, meron tayong my needs and feelings deserve to be heard. Ayun, kasi guys, hindi rin siya makapagreklamo sa mga taong kumakalaban sa relasyon nyo. Hindi kanya magawa mo ipagtanggol, pero naiinis din talaga siya. Naiinis siya sa mga taong yun. Kasi parang marunong pa eh. Kasi siya guys, parang alam niya yung gagawin niya eh. Okay, so again, meron tayong you are my soulmate. It must be written in the star because you must definitely are my destiny. We belong together. So soulmate mo tong person na to guys. Again, meron tayong it's simple really. How do I feel? I want us forever. So guys, pang ano na talaga to guys? Road to forever na yung nakikita ko dito. Wala na magagawa yung ibang tao. So, I think, hahayaan na lang talaga nila. It's on. I see you looking good and moving on. I don't care who you're talking to. I'm better. I will compete for you. So, ipaglalaban ka talaga niya. Kasi ikaw, medyo may distansya ka eh. Though, nakikita niya na masyado kang, nakikita ka niya na someone na nahihirapan doon sa sitwasyon. Pero, yes, medyo naipaparamdam mo talaga na may hangganan ng lahat. So, naipaparamdam mo sa kanya na kahit paano guys, may pagdistansya ka dyan. Pero hindi kanya hayaan na lumayo kasi mahal ka talaga niya. Kaya ang gagawin niya guys, yung kung ano yung nararapat, di ba? Stability or ibibigay niya yung assurance. So, may travel ako nakikita sa kanya. Message. Meron tayong, so many things remind me of you. Diba? Lagi kanyang naaalala. And, I couldn't let you get close to me. Parang hindi kanya magawang ipasok talaga sa mundo niya eh. Kasi, masyadong komplikado. Masyado guys, problemado yung pamilya nito. Parang, grabe nila guys, controlling yung partner mo. Ganon, controlling yung family niya guys, no? And meron tayong we need to let each other go. So, dumarating siya syempre guys sa point na baka kailangan nyo ng let go kasi iniisip ka rin niya guys. Ay no? So, siguro naghiwalay na kayo pero hindi niya talaga kaya at bumalik pa rin talaga siya sa inyo guys. 'Di ba? So, tignan natin yung zodiac sign. Meron tayong Cancer, Virgo, Scorpio, Sagittarius. Meron tayong Leo, Taurus, Capricorn, Pisces, Sagittarius, and Libra. Meron tayong Scorpio, Aquarius, Cancer, Gemini, Aries, and Virgo energy sa side ng person mo ha. Yan yung mga malalakas na zodiac sign. Doon tayo guys sa energy mo. Okay. Doon tayo sa energy mo. Ano yung nararamdaman mo sa partner mo? Nararamdaman mo? Four of Swords. Nasasaktan ka, syempre. Kailangan mo ng pahinga, nahirapan ka mag-recover. Kasi nandun ka sa point na parang kailangan maging bulag, pipi at bingi ka. As in, wala ka dapat emosyon. Hindi ka pwede magreklamo. Siya yung nasusunod. Queen of Wands, creative, passion, power, courage, firepower. Okay, so minsan dumarating ka sa point na hindi to maaari, kailangan may boses ka. Kaya ipapakita mo talaga sa partner mo na kaya mo lumaban at hindi kanya kailangan kontrolin. Okay? And syempre, iniisip mo masyadong komplikado yung pamilya niya, so hindi ka para magpakontrol sa mga gusto niya mangyari. Or hindi ka magpapakontrol sa pamilya niya. Okay, matututo kang lumaban dito guys, sa totoo lang. So, yan yung nakikita ko dyan guys. Again, ano yung dapat mong gawin? The Devil.
Huminga ka, guys. Huwag mong hayaan na masyadong maging komplikado yung sitwasyon mo. Huwag mong hayaan na parang lahat ng gagawin mo is pabor lang sa kanya. Huminga ka rin. Kaya siguro, guys, nagkaroon ng conflict, no? Like, nagkaroon ng hiwalayan. Pero, I think magbabalikan din. Kasi, nandun kasi siya sa side na parang gusto niya pa rin maayos. Oo. Gusto niya pa rin magkaayos kayo, guys. And mukhang buo na yung loob niya. Buo na yung desisyon niya na ayusin niya to. Ikaw, nakikita ko sa'yo, dapat mong gawin. Huminga ka kasi masyado ng toxic yung paligid niya. And hayaan mo siyang gumawa ng hakbang or magdesisyon. Kasi siya yung masculine dito. Siya yung mas matatag. Nasa kanya yung conflict diba? So, siya yung dapat gumawa ng desisyon dyan. Then, gawin niya yung part niya at gagawin mo rin yung part mo. Yung role mo dun sa relasyon. Tingnan natin, guys, yung zodiac sign mo. Meron tayong Cancer, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Libra, and Aquarius energy. Meron tayong Scorpio, Sagittarius, Libra, Capricorn, Pisces, and Aquarius energy. Cancer, Gemini, Aries, Taurus, Leo, and Virgo energy. So again, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye.